Maraming mga kilalang tao ang sumasama sa kanilang stardom upang magtagumpay sa labas ng show business. Ang mga personalidad na ito ay kilala na gumamit ng kanilang mga pangalan upang maisulong ang kanilang sariling tatak o kumpanya, kaya maaari silang makabuo ng kita, kahit na wala sila sa harap ng mga kamera, at kabilang dito sina Alden, David at Daniel. Si Alden Richards ay nakakuha ng mga madla sa loob ng maraming taon kasama ang kanyang charm and talent sa screen. Ngunit sa kabila ng glitz at glamour ng showbiz, ang multifaceted star na ito ay tahimik na nagtatayo ng isang magkakaibang at kahangahangang imperyo ng negosyo, na ipinakita ang kanyang entrepreneurial spirit at savvy. Ang pangunahing negosyo ni Alden ay Myriad Entertainment Corporation, isang kumpanya ng multimedia na nakatuon sa paggawa ng entertainment content sa pamamagitan ng iba't ibang mga platform kabilang ang film, television, concerts, and online services. Noong 2022, itinatag niya ang kanyang sariling kumpanya ng multimedia ang Myriad Entertainment. Ang Myriad ay tumutukoy sa multimedia company ni Alden, na itinatag niya noong 2022. Ang kumpanya ay kasangkot sa paggawa ng entertainment at kamakailan lamang ay pumasok sa isang pinagsamang pakikipagsapalaran kasama ang Viva Communications, na naglalayong lumikha ng mga makabagong proyekto at mga pangunahing handog sa libangan. Ang Myriad ay mayroon din branch sa esports kasama ang napakaraming esports division, at isang co-producer para sa huling El Bimbo reunion concert ng Eraserheads, kung saan nagsilbi si Richards bilang co-producer. Ngayon ang Myriad Corporation ay nakipagtulungan sa Viva Group of Company upang mapalawak sa mas maraming mga pakikipagsapalaran sa negosyo. May-ari din siya ng Stardust, isang resto bar sa Makati City. Si Alden ay isang part owner ng resto bar na ito na matatagpuan sa Taguig. Partikular na namuhunan siya sa sound system para sa lugar. Ang Stardust ay isang modern bar and lounge sa Makati, na nagsisilbing isang sopistikadong lugar ng nightlife na inspirasyon ng panahon ng disco noong huling bahagi ng 1970s, 80s, at unang bahagi ng 90s. May-ari at namuhunan din siya sa franchise ng McDonald's sa Biñan. Si Alden ay isang may-ari ng franchise ng McDonald's, na binuksan ang kanyang unang sangay sa Biñan, noong April 26, 2019. Ang restoran ay matatagpuan sa Biñan Highway at inilarawan bilang isang matagumpay na pamumuhunan para sa aktor. Nagpasya siyang buksan ang sangay pagkatapos makipagpulong sa mga may-ari at hinarap ito upang maging isang tunog, pangmatagalang pamumuhunan. Bilang karagdagan, siya ay kasangkot din sa negosyo ng restoran at isang part owner sa pamamagitan ng Concha's Garden Cafe. Noong 2016, si Alden ay nagpahayag ng kanyang unang negosyo at binuksan ang isang restoran sa Tagaytay, ang Concha's Garden Cafe. Mula sa isang solong sangay, ang restoran ngayon ay may kabuuang 4 branches na matatagpuan sa Silang, Cavite at Tagaytay. Nagpahayag din siya ng interes sa pagbubukas ng higit pang mga sanga ng internasyonal na franchise ng fast food. Sinabi ni Daniel Padilla na natuto siyang palaguin ang kanyang mga investments mula sa kanyang kita sa showbiz. Kabilang sa mga negosyo ni DJ ay ang co-ownership ng J. Castle's Theme Park sa Tanawan, Batangas. Ang soft launch noong May 2024 at nagtatampok ng 2 pangunahing zone na may iba't ibang mga atraksyon. Siya ay kasangkot sa mga malikhaing aspeto ng park. Nagtatampok ng 2 pangunahing mga zone, kasama sa park ang Studio Castle na may mga atraksyon tulad ng isang water district and cosmic projection room, at ang Pop Castle na nagtatampok ng isang light bridge, spaceship disco, at isang giant rubber ducky, na may natatanging mga atraksyon na idinisenyo upang lumikha ng isang mahiwagang at masaya na karanasan para sa mga pamilya at mga bisita. Ang J. Castles ay ang una at pinakamalaking immersive theme park ng Pilipinas, na naglalayong mag-spark ng kagalakan at magtaka sa mga bisita nito. Ang park ay idinisenyo upang maging isang mainam na patutunguhan para sa mga pamilya, mga bata,
at mga tao sa lahat ng edad na naghahanap ng isang masaya at mahiwagang paglalakbay. Ang Steak Spice Grill, siya ay isang co-owner ng authentic Filipino restaurant, ang Spice Grill, na may isang branch na matatagpuan sa Dubai, UAE. Ang sangay sa Dubai, na binuksan noong March 2024, ay naghahain ng lutuing Pilipino at mga specialty tulad ng Boodle Fight Style dishes. Kilala ang restaurant para sa sangay nito sa Dubai, na nakatutusto sa malaking pamayanan ng Pilipino at iba pa na nais makaranas ng pagkain ng Pilipino. Nagawa ni DJ na maglagay ng isang graphic na tatak ng disenyo kaya nabuo niya ang isa pa niyang negosyo na Barbero Blues kasama ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Ang Barbero Blues ay isang business venture barbershop na pag-aari ni Catherine at Daniel, na binuksan noong October 2019 sa Block, SM North EDSA sa Quezon City. Ang negosyo, na nagtatampok ng isang estilo ng vintage. Si DJ ay naging isang co-owner din ng Gastropub District 8 sa Green Hills, na binuksan noong 2017, na minarkahan ang kanyang unang pakikipagsapalaran sa negosyo sa labas ng showbiz. Mayroon din siyang franchise ng popular fast food chain na KFC kasama ang kanyang ina na si Carla Estrada na isa din franchise owners, binuksan sa kanilang bayan sa Metro Gaisano, Tacloban noong April 2022. Kilala rin siya sa paglitaw sa mga komersyal para sa KFC, partikular sa isang ad para sa kanilang cheesy Italian zinger steak. Nagpahayag din siya ng interes sa pakikipagsapalaran sa industriya ng fashion, partikular sa mga damit, mga piraso ng vintage, at pag-aayos. Binigyang diin ni DJ ang kahalagahan ng pagiging hands-on sa kanyang mga negosyo at aktibong pagsubaybay sa mga operasyon, kahit na gawin itong isang pinagkakabisihan kapag hindi siya gumagawa ng pelikula. Tinitingnan niya ang kanyang negosyo bilang isang salamin ng kanyang sarili at nagsisikap na matuto mula sa bawat pakikipagsapalaran, na may pagtuon sa pamamahala ng kanyang pananalapi para sa kanyang hinaharap at pamilya. Isa sa mga pinaka-in-demand actors ngayon si David Licauco, ang tinaguriang pambansang ginoo. Si David ay may magkakaibang hanay ng mga negosyo. Ang kanyang pagsisimula bilang isang negosyante ay nagsimula sa mga franchising na restaurant kasama ang kanyang ina higit sa isang dekada na ang nakalilipas. Ngayon, ang aktor ay nagmamay-ari ng iba't ibang mga konsepto ng pagkain at inumin kabilang ang Sobra Cafe, isang konsepto sa buong araw na kainan sa Alabang, na may 2 mga branches. Isang comfort food at restaurant na nagsimula bilang isang serbisyo sa paghahatid sa online sa panahon ng pandemya at mayroon na ngayong mga pisikal na sanga. Ang paglaki sa isang pagtatatag na may maraming mga sanga sa iba't ibang mga lokasyon, kabilang ang isang sangay sa Opus Mall sa Quezon City at Mall Ito Lifestyle Center sa Muntinlupa City. Siya ay napaka-hands-on sa negosyo, paghawak ng lahat mula sa packaging at sourcing supplier hanggang sa pagtaguyod sa mga online na grupo at paghahanap ng mga lokasyon. Ang Kuya Korea ay isang restoran na dalubhasa sa abot-kayang Korean comfort food, kabilang ang samgyupsal sa isang mangkok, Korean fried chicken, noodles, and milk tea. Ang konsepto para sa negosyo ay dumating sa kanya matapos makita ang samgyupsal in a bowl sa isang tindahan, at nais niyang mag-alok ng isang katulad na konsepto ng pagkain ng Korean comfort food na affordable. Nagsimula ang negosyo noong 2022 at may mga plano na mag-franchise at mapalawak sa maraming lokasyon, bukod sa 3 sanga nito ngayon sa Quezon City at Pampanga. Ang Korean comfort food ay nagsilbi sa isang convenient format na mangkok, kasama ang iba pang mga popular Korean dishes. Isa din siyang President and CEO ng As Nature Intended, isang serbisyo sa pamamahagi ng grocery. Isang health and wellness online shop na nag-aalok ng isang malawak na hanay ng mga produktong pangkalusugan, kagandahan, at fitness upang maitaguyod ang isang holistic na pamumuhay ng kanyang mga customer.
Ang Alpha Fitness Club, matatagpuan sa Taft na kung saan ay isang boxing, halo-halong martial arts, at weight training gym na binuksan niya noon November 2017. Ang milk tea and shawarma, bukod sa fast food, si David ay mayroon ding mga franchises for a milk tea at isang tindahan ng shawarma. Ang High-Tech Fleet, pinamamahalaan din ni David ang High-Tech Fleet, isang platform ng GPS na ginagamit ng mga truck at mga kumpanya ng bus upang masubaybayan ang kanilang armada at sumunod sa mga kinakailangan ng gobyerno. Siya din ang CEO ng Jafit Life Corporation at ang pangulo ng Mad Business Group, na nagpapakita ng isang malakas na drive ng negosyo na nagsimula sa panahon ng COVID-19. Isang entrepreneurial role na hawak niya sa tabi ng kanyang matagumpay na karera sa pag-arte sa Pilipinas. Ang korporasyon ay isa sa maraming mga negosyo na pinamumunuan niya, na kinabibilangan ng iba pang mga pakikipagsapalaran sa pagkain at restoran at isang fit-out na kumpanya ng konstruksyon. Bukod pa rito, sumasideline pa si David sa kanyang bagong construction business. Ang isang trucking logistics company, isang fit-out na kumpanya ng konstruksyon na tinatawag na Fastpoint Enterprise. Walang tigil ang celebrity entrepreneur sa paglaki ng kanyang portfolio. Nakita na niya ang isa pang pakikipagsapalaran sa negosyo at ito ay sa industriya ng kagandahan. Ayon kay David, ilulunsad niya ang isang linya ng produkto ng Beauty Drip, ang Beauty Coffee. Nagtataguyod ng mahusay na Drip Beauty Coffee, isang wellness coffee brand na pag-aari niya, na nagtatampok ng mga sangkap tulad ng L-glutathione, collagen, at L-carnitine upang suportahan ang mga layunin sa kagandahan at fitness. Binibigyang diin niya na ang pagnanasa sa isang negosyo ay humahantong sa extra mile upang makamit ang mga layunin nito. Natuto siyang mag-delegate at maging pinuno, na lumipas ang isang pagkahilig sa micromanage, habang lumalaki ang kanyang mga negosyo.